Here's the first course. This is our signature confident caviar. Teka, ano kayo dito? There are only 10 Please enjoy. Food in fancy restaurants are small because they use expensive ingredients. Good start, madam. Here are some complimentary food for you. No worries, it's free for you. Enjoy. But right now I'm a food reviewer, so they give us free food. How's the food? Delicious! Papatayin kami. Here's 20 flavors of different ice cream. Thank you! Ayan. Shaway! You're so smart! Mas lakas na ako dalawa tayo. He's coming! Kiss me! Dad! Showing! This one, kiss me! Isang tinatawag na Here's your bill. patatawag sa investigasyon ng Senate Bolivar Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon ito kay Senate President Pro Tempore Angelo Lacson, I think this restaurant is not gonna get a good review. Hihit niya dapat sa ebidensya ang sinimang sasalang sa susunod na pagdinig. Nagpapatawag Ano das? RG Cruz. Naka-decommission ako for 2 weeks. Oh, no. Corneal It's free surgery. for the both. Bagong opera sa mga si Senate President Pro Tempore Angelo Lacson, pero handa-handa na siyang magbalik bilang chairman ng Senate Bolivar Committee. Pwestong binitiwan niya nito lang Oktubre matapos na ang kanyang pangalan sa institusyon sa flood control scandal. Handa na rin sila ni Senate President Vicente Soto III sa kalimutan ng saiko ng pagkabatang partido sa pagkapagulo ng Senado. Hindi ba punta? Nag-usap na rin kami tungkol dito. Walang magbabago. Could you come again? He definitely will. Nakatakda ang susunod na pagkakumpulong sa November 14. Pero yan ipapayag sa Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian ang target na isa lang sa pinalo ang 2026 budget Si Emma. sa susunod na buwan. Sa reaksyon sa PLC sa magsasalita tungkol sa sinasabing dahil sa anomalya. Pero di niya kailangan ng ebidensya. Tinatakpan mo rin yung affidavit, sabi ko sa kanila, kung mag-mention na ng pangalan na walang support ang dokumento, huwag na lang mag-mention. Kasi baka masira lang ang tao. Hindi lang din niya rin yung nararamdaman niya sa Senador Dati Batureta kaya niya kinuha ang CCTV ng Senado. Paliwanag nila kung gusto lang ng malaman sa dino at paano may parakot ang komunikasyon sa susunod na hearing para sa Bidesa. Ang nagpakilalang dating sa hearing ng South sa nagpasabi ng sa mga ng bibigyan ng puso, ang naglabi ng sabi ko ang dating
Superman Robotics. Ang Lacson na balitaan nila ni Senator Ronald de la Rosa na posibleng wala na sa bansa ang dalawang individual na pwedeng sumuport sa kaparatan ni Gutesa. Sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay, sabi, no, kay Congressman sabi ko sa iyo. So, baka You're still sabi. So, magaling naman yan. We check with immigration. Kung may information si Sheriff Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies na so far revealed sa mga hearings na nakaraan. We should go there. Sa isyu naman ng pinaging notaryo ang sinumpang sa Rizal ni Gutesa, sinabi ni Lacson na wala itong epekto sa mga testimony. Kasi di ba sabi na false in one, false in all. Hindi kasi nilang itatawag ng security na gumagawa sa Kamara ng Congress kung saan umano nagdala ng pera sila Gutesa. Balak rin pabalikin sa Billibon ang mag-asawang Vizcaya para tanungin dito sa mga congressman na tumanggap umano ng feedback. Tingin ni Lacson malapit nang matapos ang investigasyon nila sa flood control, pero malamang isusunod ang tungkol sa mga farm-to-market rules. RG Cruz, ABS-CBN News. Muli namang pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ang mga opisyal ng DPWA Bulacan First District. Kabilang na sina Herman Alcantara at Bryce Fernandez kaugnay ng isa na naman natatapasang host project sa bayanan ng Claridel sa Bulacan Gate. Kasama na rin sa mga pinasasampahan ng reklamo si dating DPWA Secretary Manuel Bonoan ng Papatrol Andrea Taguines. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa top-notch house builders na isa sa top 15 flood control contractors sa bansa. Ilang opisyal ng Bulacan First District Engineering Office gaya ni Henry Alcantara at Bryce Fernandez. Ito'y kaugnay ng umano'y isa na namang ghost project sa Claridel, Bulacan. Base sa paunang investigasyon ng ICI at Commission ng Audit, walang nakitayong riverbank infrastructure. Bid o kontrata, pero naideklarang tapunan ang 72.3 million pesos na proyekto noong July kaya nabayaran ng buo. We condemn white collar criminality. We condemn the danger style of operating the budget so as to push a few immediately. Ang mga reklamong posible nilang kaharapin, lack of corruption, malversation of public funds, falsification of documents, at paglabag sa Government Procurement Act at Presidential Decree No. 1769 na nagbibigay parusa sa mga kontratistang hindi sunod-sunod sa kanilang public works contracts at mga opisyal na hinayaan umano itong mangyari. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nadawit na rin matataas na opisyal ng DPWH. Mga kasong administratibo naman ang inirekomenda laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Elena Cabral. Bising. O nagretiro na rin. Someone saying that this detective could grasp inexcusable negligence, being the Secretary of Public Works. It was his job to make sure that things happened properly. Sinubukan kunan ng pahayag ng ABS-CBN News si Bonoan, pero wala pa itong tugon. Sabi ng Rimulya, dadaan pa ang lahat ng ito sa fact-finding at preliminary investigation. We have a fact-finding first to be able to complete whatever may be needed to make sure that the investigations work accordingly. Target ni Rimulya na nakapagsampa na ng kaso korte sa November 11. Samantala, tiniyak ng ICI na may access sila sa lahat ng mga impormasyong kakailanganin nila mula sa iba-ibang ahensya para magawa ang kanilang trabaho. Once we've achieved full complement, meaning full staffing of the ICI, then we will be able to proceed faster and more efficiently. Sinabi rin ni Osaka na bagaman sinusuportahan sila ng Malacanang sa kanilang investigasyon, mananatiling independent ang komisyon. Andrea Medines, ABS-CBN News.
Umaypan na nagisan kumano si former House Speaker Martin Romualdez dahil sa umalang papel niya sa pagtalaga kay dating Representative Salvi Co sa House Appropriations Committee. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bumubuo naman ng task force